Paano ba malalaman ng isang mananampalataya ay malago? Alam nyo, sa gawain ng Panginoon ay iba-iba talaga ang klase ng tao. Meron dyan totoo naman na malago sa pananampalataya. Pero meron din dyan ay nagpipiling lang na malago pero ang katunayan ay hindi talaga. Nagpipiling lang pero ang katunayan ay siya ay nananatiling bata o baby pa rin sa pananampalataya. Yung tipong napakagaling pagdating sa salita. Sobrang bida-bida, ang daming sinasabi pero saan ka? Wala naman talaga mapatunayan sa gawa. Puro salita, nauna ang yabang pero pag nasa reality na ay wala naman talaga mapakitang gawa. Hanggang sa bulaklak lang ng bibig ang kayang gawin. Puro chismis ang alam, wala nang ibang alam gawin kundi siraan ang kapwa niya mananampalataya. Tapos pagdating sa gawain, pawala-wala. Minsan dadalo, minsan hindi. Pa-absent-absent, hindi makakumpleto ng Sunday, pawala-wala ng prayer meeting. At tuwing may Bible study at soul winning, laging nawawala. Pero pag may mga ganap, anniversary or outing, ayan, present na present naman. Tapos pag-usapang offering, ay lagi pa rin na-open kahit na matagal ng mananampalataya. Yan po yung mga klase ng tao na mga immature or nananatiling bata sa pananampalataya. Now, paano ba natin malalaman kung ang kapatiran natin sa pananampalataya ay malago na? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Meron po diyang binanggit na 9 na klase na bunga ng Espiritu sa ating pamumuhay. Kung ito ay makikita nyo sa kapwa nyo mananampalataya, tiyak na siya po ay malago na spiritually. Dahil hindi naman po magbubunga sa atin ang mga yan kung tayo ay patuloy na lumalakad taliwas sa kalooban ng Diyos sa atin. Now, ang una po dyan ay love. At sa Greek word po niyan ay agape. Ibig sabihin po ay unconditional love. Yan po yung ginawa ng Diyos sa atin. Yan po yung pinamalas niyang pagmamahal sa atin. Unconditional love. Walang hinahanap na kapalit. Dahil sabi ng Biblia, habang tayo ay makasalanan, ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin. Ganun ang pinamalas ng Diyos na pagmamahal sa atin. Kahit kung kaya mong gawin yan sa kapwa mo, yung pagmamahal na walang hinahanap na kapalit, ay yan ang bunga ng Espiritu sa ating buhay. At ang sunod po dyan ay yung joy. At ang ibig sabihin yan, yung meron tayong kagalakan sa ating puso, sa ating buhay, sa araw-araw kahit na anong sitwasyon man meron tayo. Tayo man ay dumadaan sa matinding problema, may kahirapan tayong pinagdadaanan, pero nananatili yung kagalakan ng iyong puso para sa Panginoon at kagalakan na maglingkod sa ating Panginoon. Ang sunod po dyan ay yung peace. Yung meron kang kapayapaan sa kahit na anong sitwasyon man ang kinakaharap mo ngayon. Dahil alam mong panatag ka. Dahil meron kang tinanggap na Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Kaya't sa mga bagay-bagay na nangyayari sa iyo, panatag ang iyong kalooban, meron kang peace. Dahil meron kang Panginoong Jesucristo. Sunod naman po dyan ay yung long suffering. Yung marunong kang magtiis. Marunong kang mag-endure sa lahat ng bagay. Yung tipong kahit na anong kinakaharap mo sa buhay, ay handa ka magtiis sa lahat ng bagay. Dahil alam mo na hindi ka papabayaan ng ating Diyos. Sunod naman ay yung gentleness, yung meron kang kahinahunan sa lahat ng bagay, sa lahat ng ginagawa mo. At yan ay dapat nagre-reflect sa'yo, dapat nakikitaan yan sa mga kilos at galaw mo at salita. Hindi ka dapat padalos-dalos sa mga galaw mo, dapat lagi kang mahinahon. Sunod naman ay yung goodness na dapat talagang nakikita to sa pamumuhay natin. Hindi lang dapat nakikita, dapat na ipamamalas din natin sa kapwa natin, lalo pa sa mga kapatiran natin sa pananampalataya, na meron kang ugaling mabuti sa bawat tao. Sunod yung faith. Yan ang kailangan natin, ang pananampalataya sa Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, kung tayo ay walang pananampalataya, ay hindi natin mapiplease ang ating Diyos. Kaya't mahalaga na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Meron tayong pananampalataya sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin sa ating buhay. Sunod naman po ay yung meekness, yung meron kang kaamuhan, yung hindi ka masyado matapang sa mga bagay na hindi naman dapat at manatili ka lang na nagpapakababa sa harapan ng Diyos dahil ang Diyos ang bahalang mag-angat sa atin kung tayo ay nananatili na nagpapakababa sa Kanyang harapan. At last po, yung temperance, yung hindi tayo agad nagagalit sa kapwa natin, yung mahaba ang ating pasensya, hindi tayo basta-basta nagdidesisyon, hindi tayo basta-basta humuhusga. Dahil madalas nangyayari sa atin, konting salitaan lang, konting usap lang, nag-aaway na agad. Pero kung meron ka na ng temperance, na gift of the Holy Spirit, ay hindi ka nababilis magagalit sa mga sitwasyon, sa mga bagay, sa mga usapan dahil meron ng pagkontrol sa iyong temperance. Hindi na ganun, mainitin ang iyong ulo. At yan po ang isang basihan
para malaman natin kung ang kapwa natin mananampalataya ay malago na. At kung i-elaborate pa po natin yan, malawak pa po yan. Yan yung mga tipong tao na hindi na uma-absent sa prayer meeting, hindi na uma-absent sa Sunday service, present yan sa mga gawain, hindi na yan na-open sa mga giving, sa mga offering, at mas gusto niyan makisama sa mga believer kaysa sa mga unbeliever. At marami pa pong example kung ating susuriin lahat kung paano natin malalaman na siya ay malago na o hindi pa. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.